Magandang araw mga bata! Ang asignaturang ating pag-aaralan para sa araw na ito ay Mother Tongue 2, nasa pang-apat na quarter na tayo, pangatlo hanggang pang-apat na linggo. Ang ating paksang aralin ay pang-uri. Ang layunin para sa araling ito ay una, nababasa at nauunawaan ang mga salitang naglalarawan o pang-uri. Pangalawa, nakikilala ang mga salitang pang-uri sa gawain. At pangatlo ay natutukoy ang mga pang-uri sa pangungusap. Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, nais ko munang bigyan ng pagkilala at pasasalamat ang gumawa ng module na ito mula sa Dibisyon ng Parañaque. Maraming salamat po. Ngayon, may babasahin ako sa inyong isang kwento. Makinig mabuti kasi pagkatapos nito mayroon tayong mga sasagutang tanong. Ang pamagat ng kwento ay Ang Alibughang Anak. May isang mayamang ama na may 2 anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay ipinagbilin niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos ito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal, naubos na lahat ang kanyang salapi. Nang dumating ang tagutom sa bansang iyon, ay isa na siyang pulubi. Namasukan siya bilang tagapangalaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit maging ito ay ipinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama. Sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit, inutusan ng ama ang mga alila na linisan at bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan. Ipinasuot din niya rito ang isang mamahaling singsing at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng isang matabang baka at sa ngalan niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik, ang sabi ng nagagalak na ama. Mula sa binasang kwento, sagutin ang mga tanong at bilugan ang letra ng tamang sagot. Okay, naunawaan ba ninyo ang kwentong binasa ko? Okay, kung naunawaan, sagutan natin ang mga sumusunod. Una, sino ang tinutukoy na alibughang anak sa kwento? A. Ang bunsong anak. B. Ang mayamang ama. C. Ang panganay na anak. Tama!
ang kanyang bunsong anak. Pangalawa, ano ang hiniling ng bunsong anak sa kanyang ama? A. Hiniling niyang ibigay sa kanya ang manang kanya. B. Hiniling niyang makuha ang singsing. O letter C. Hiniling niyang makaalis sa bahay. Mahusay. Ang kanyang hiniling ay ibigay na sa kanya ang kanyang manang o parteng mamanahin. Sunod, paano namuhay ang bunsong anak sa malayong bayan? Paano siya namuhay? A. Walang habas na nilustay ang kabuhayang ibinigay ng kanyang ama. B. Pumunta sa kapitbahay. C. Bumili ng pagkain. Magaling! Okay, namuhay siya ng walang habas at namuhay siya ng marangya at walang habas niyang nilustay ang kabuhayang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Pang-apat, ano ang napagpasyahang gawin ng bunsong anak nang wala na siyang makain? Ano ang napagpasyahan niyang gawin? A. Siya ay nagpasyang umuwi sa kanilang tahanan. B. Siya ay nagpasyang magpalaboy-laboy. O letter C. Siya ay nagpasyang mamalimos. Tama! Siya ay nagpasyang umuwi sa kanilang tahanan. Pang-lima, paano sinalubong ng ama ang kanyang anak? Okay, pagbalik ng bunsong anak, paano siya sinalubong ng kanyang ama? A. Sinalubong ng yakap at halik. B. Sinalubong ng sampal. O letter C. Sinalubong ng palo. Mahusay. Siya ay sinalubong ng yakap at halik kahit ganun ang ginawa niya sa kanyang tatay. Okay, ito ang mga dapat tandaan natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan sa tao, hayop, bagay at lugar. Ito ay nagsasaad ng katangian, ng kulay, ng hugis, bilang o sukat ng tao, hayop, bagay o lugar. Halimbawa ng katangian, maganda, mabait, magalang. Okay, ang salitang maganda ay ginagamit natin upang ilarawan ang tao, ang bagay, ang hayop, at maaari din ang lugar. Okay, ang mabait naman pwede sa hayop o sa tao. Okay, ang magalang sa tao. Ang kulay naman, magagamit natin ang pang-uri gamit ang kulay kung ito naman ay naglalarawan ng iba't ibang kulay katulad ng pula, puti, dilaw, asul, kahel, lila. Basta yung lahat ng kulay, pwede nating magamit yun sa paglalarawan ng bagay. Pwede din sa kulay ng hayop, ganon. O kulay ng lugar. Yung bilang naman, pwedeng 3, 1, 10, basta nagsasabi ng bilang. Okay, pwede natin magamit yun sa paglalarawan. Meron ding hugis, pwedeng parisukat, bilog, tatsulok. Okay, pwede ito sa mga gamit. Pag naglalarawan tayo ng gamit o kaya ng lugar. Okay, yung dami naman, pwede nating ilarawan ng isang bagay na kung 1 kilo, marami o kakaunti. Okay. Ngayon, subukan nating gawin ang una nating gawain. Basahin ang mga pangungusap, isulat ang tama kung ang may salungguhit ay pang-uri. Pag sinabing pang-uri, uulitin ko, ito ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop o lugar. Mali naman kung hindi.
Ngayon, tingnan natin ang unang pangungusap. Masipag si Mang Carding. Okay. Ang may salungguhit dyan ay ang salitang masipag. Okay. Ang masipag ba ay naglalarawan kay Mang Carding? Tama. Okay. So, ang masipag ay salitang naglalarawan. Okay. Ang inilalarawan nito ay ang katangian ni Mang Carding. Pangalawa, ang kalabaw ay may maitim na balat. Okay. Ang may salungguhit dyan ay maitim. Ito ba ay salitang naglalarawan? Mahusay. Ito din ay salitang naglalarawan. Inilalarawan nito ang kulay ng balat ng kalabaw. Pangatlo, si Lito ay matangkad na bata. Ang salitang may salungguhit ay si Lito. Ito ba ay isang pang-uri o salitang naglalarawan? Magaling! Ito ay hindi salitang naglalarawan dahil ang may salungguhit, Lito. Ang salitang Lito ay pangalan, hindi siya pang-uri, siya ay pangalan. Pang-apat, ang kahon ay parisukat. Ang kahon ay parisukat. Ito ba ay salitang naglalarawan? Magaling! Ito ay salitang naglalarawan. Ang parisukat ay inilalarawan niya ang sukat o hugis ng kahon. Okay. Panghuli, maraming bulaklak sa hardin si Aling Nena. Ang salitang marami ay pang-uri o hindi? Tama, ito ay pang-uri. Marami naglalarawan sa dami o sa sukat ng o sa bilang ng bulaklak. Ngayon naman, suriin natin ang mga sumusunod. Tukuyin kung ang pang-uri sa bawat pangungusap. Tukuyin ang mga pang-uri sa bawat pangungusap. Isulat kung ito ay nagsasaad ng katangian, ng kulay, hugis, bilang o sukat. Okay, tingnan natin. Una, 6 na magkakapatid sila Tina. 6 na magkakapatid sila Tina. Ang sagot ay okay, ito ay naglalarawan ng bilang. Okay, o sukat. Bilang dahil nandyan yung salitang 6. Ilan silang magkakapatid? 6. Pangalawa, ang mga bata ay masayang naglalaro sa palaruan. Ang tamang sagot ay katangian. Okay, ang masaya, ang salitang naglalarawan na masaya ay naglalarawan sa katangian ng mga batang naglalaro. Pangatlo, bilog ang hapagkainan ni Nadino. Ang sagot ay mahusay. Okay. Ang salitang bilog ay naglalarawan sa hugis ng hapagkainan. Pang-apat, maputi na ang buhok ng aking lola. Maputi na ang buhok ng aking lola. Ano ang inilalarawan nito? Ayan, ang galing. Ang inilalarawan nito ay ang kulay. Maputi. Okay, yung salitang maputi ay naglalarawan sa kulay ng buhok ng kanyang lola. Panghuli, ang palayan ni Mang Istong ay malawak. Ang palayan ni Mang Istong ay malawak. Ang salitang ito ay naglalarawan sa sa sukat. Ito ay naglalarawan sa sukat ng palayan ni Mang Estong. Ngayon naman, para sa ating tayain, pagtataya bilang isa, basahin ang mga pangungusap, ikahon ang mga salitang naglalarawan o ang pang-uri. Una, mahaba ang ahas na nahuli ni tatay sa bakuran.
Sagutan o kahunan ang salitang naglalarawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan ang bawat bilang. Mahaba ang ahas na nahuli ni tatay sa bakuran. Pangalawa, ang tulay na kanilang dinaanan ay makitid. Ang tulay na kanilang dinaanan ay makitid. Pangatlo, may pasalubong na 5 bayabas si kuya kay bunso. May pasalubong na 5 bayabas si kuya kay bunso. Pang-apat, masipag ang magkakapatid sa mga gawaing bahay. Masipag ang magkakapatid sa mga gawaing bahay. At ang panghuli, pula ang bagong bestida ni nanay. Alin dyan ang salitang naglalarawan? Pula ang bagong bestida ni nanay. Ngayon, para sa ating pagsasanay ikalawa, piliin sa kahon ang tamang pang-uri upang mabuo ang pangungusap. Isulat ito sa patlang. Ang pagpipilian ay matataas, binuhaba, 10, morenang, malamig. Ang unang pangungusap ay, si Ninita ay may blank na balat. Si Ninita ay may blank balat. Ano ang tamang sagot? Number 2, blank ang mga puno sa parke. Blank ang mga puno sa parke. Pangatlo, ang kanyang kuko ay hugis blank. Ang kanyang kuko ay hugis blank. Pang-apat, may dalang blank mangga si Kuya Ramon. May dalang blank mangga si Kuya Ramon. At ang panghuli para sa pagtataya ikalawa, blank ang klima, bagyo. Blank ang klima, bagyo. Para sa ating pagtataya bilang 3, gamitin ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Gawing gabay ang rubrics sa ibaba. Okay, meron tayong rubrics dyan sa susunod na slide. Gagamitin nyo ang mga salitang naglalarawan na kayumanggi, matulungin, marami, hugis puso, masiyahin. Gagamitin nyo to sa pangungusap. At para mas maging maayos ang paggawa nyo ng inyong pangungusap, narito ang inyong gabay sa paggawa ng pangungusap. Okay, pamantayan sa pagpuntos. Una, nagamit ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. Pag nagawa nyo yan, meron kayong 8 puntos. Pangalawa, naisulat ang pangungusap na may tamang bantas, espasyo ng mga salita, at nagamit ang malaking letra sa simula ng pangungusap. Kapag nagawa nyo rin yan, meron kayong 5 puntos. At ang pangatlo ay malinis at malinaw ang pagkakasulat. 2 puntos para sa category 3. Ang kabuuan ng inyong puntos pag nagawa nyo lahat ang pamantayan na ito sa pagsulat ng inyong pangungusap ay 15 puntos. Para naman sa ating ligain, sumulat ng payak na pangungusap gamit ang tamang pang-uri sa bawat larawan. Ayan, gagawa kayo dito ng pangungusap. Titingnan nyo yung larawan kung paano kayo makakagawa ng pangungusap na gamit ang pang-uri o salitang naglalarawan. Ang una ay aso, larawan ng aso. Pangalawa, bulaklak. Pangatlo ay ice cream.
Pang-4 ay saging. Pang-5 ay batang nagbabasa. Okay. Tingnan nyo mabuti ang larawan at sumulat kayo o gumawa kayo ng pangungusap gamit ang larawan. Okay, gamit ang salitang naglalarawan. Ito ang pamantayan sa paggawa nyo ng pangungusap. Una, nakabubuo ng pangungusap gamit ang tamang pang-uri ayon sa larawan. Pangalawa, ginamit ang mga pamantayan sa pagsusulat ng pangungusap. At pangatlo, malinis at malinaw ang pagkakasulat. Pag nagawa nyo ulit ito, nalikhain nyo ng maayos, kayo ulit ay makakatanggap ng 15 puntos. Okay. Simulan nang gawin ang pagtataya 1 hanggang 3 at gawin na din ang likhain. Pagtapos nyo na ang inyong gawain, kuhanan ito ng larawan at ipadala sa ating Messenger GC. Magandang araw muli mga bata!